Nag-uumpisa ang pelikula sa isang brutal na labanan sa pagitan ng isang fighter na nagngangalang Win at ang kanyang kalaban. Sa simula ay match lamang ang laban, ngunit nagbago ang lahat nang kumuha ang kalaban ng tulong mula sa isang mangkukulam na gumamit ng itim na mahika upang pahinain si Win. Nagulat si Win at halos mawalan ng malay gaya ng isang taong na-hypnotize, buti na lamang at napansin ito ng ama ni Win. Hinanap nito ang mangkukulam at pinagtatadyakan ito ng walang awa, na nagdulot sa kalaban ni Win na mawalan ng pagkakataon na manalo. Sa wakas ay nagtagumpay si Win na mag-launch ng isang nakamamatay na atake at manalo sa laban. Pagkatapos ng laban ay nakita ni Win ang kanyang ama na nilapitan ng dalawang tao na handang bumili ng kanyang amulet na kwintas sa anumang presyo. Ngunit dahil hindi gustong ibenta ng kanyang ama ang amulet ay lubhang nagalit ang dalawa at nagsimulang piliting kunin ito. Pumunta si Win upang paghiwalayin sila bago pa lumala ang sitwasyon. Sa daan pauwi ay nagtanong si Win kung ano talaga ang nais ng mga tao kanina at hindi umimik ang kanyang ama dahil hindi pa ito ang tamang oras upang ipaliwanag ito. Ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang mga salitang laging sinasabi nito na upang maging kampiyon ay hindi sapat ang talino at lakas. Bigla ay isang kotse ang humarang sa kanila at agad na pinaulanan ang kanilang kotse ng mga bala. Swerte na nakatakas si Win mula sa atake, ngunit naipit ang kanyang ama sa kotse. Sa natitirang hininga ng kanyang ama, ay pinilit nitong patayin ang mga kriminal na sumalakay sa kanya, ngunit biglang lumitaw ang isang lalaki, at agad na binaril ang ama ni Win. Bago pa mamatay ang ama ni Win ay kinuha ng lalaki na tila gumagamit ng madilim na mahika ang lahat ng kanyang lakas, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang amulet. Samantala si Win ay wala ng malay dahil sa matinding pinsala na natamo. Nagising si Win sa ospital kasama ang kanyang dalawang kaibigan, at sinabi na nakahanda na ang ama ni Win sa pangyayaring ito ilang araw na ang nakalipas na parang alam na niya na mangyayari ito. Nang bumalik si Win sa kanilang tahanan ay labis siyang nalungkot sa trahedya na nangyari sa kanya, at mas lalong nagpasidhi sa kanya ang alaala ng kanyang ama. Nang makita niya ang isang kakaibang aklat na naglalaman ng mahika at malakas na mga orasyon ay nagpasya si Win na mag-aral sa tulong ng isang monghi upang mapanatili ang itim na mahika. Isa sa mga ritual na kailangan gawin ni Win ay ang magpatatuo sa kanyang katawan, at ang huling bagay na ibinigay ng monghe sa kanya ay isang sumpa na manika bilang kanyang kasama. 8 buwan pagkatapos ay dumalo si Win sa isang event ng isang kulto na pinamumunuan ni Mi at ang kanyang kanang kamay na si God. Bagaman tila nakakatawa ang event ay marami ang miyembro ng kultong ito, at isa sa kanila ay ang dating kasintahan ni Win na si Nao. Sa okasyong ito ay ibinahagi ni Nao ang kanyang kwento na tungkol sa kanilang paghihiwalay ni Win. Ang paghihiwalay ay labis na nagpalungkot sa babae, ngunit pagkatapos sumali sa kulto ay nagsimulang makahanap ng bagong kapayapaan at kaligayahan. Bago matapos ang kaganapan ay inanyayahan ni Mi ang lahat na sumayaw upang ilabas ang kanilang pagkabahala at problema. Pagkatapos ng kaganapan ay nagkaroon ng usapan sina Nao at God. Naiinggit si Win sa pagiging malapit ni Nao sa ibang lalaki. Sa kabilang dako ay natanggap ni May ang isang ulat tungkol sa miyembrong tumiwalag, at upang malutas ang problema ay ipinadala niya ang isang tao upang harapin ang miyembrong tumiwalag. Sa lugar ng miyembrong tumiwalag na tila may ginawang krimen ay dumating si May Lucky at nagtanong sa dahilan ng pagtitiwalag ng miyembro mula sa kulto. Walang pag-aatubiling sinabi ng miyembro na sawa na siya sa lahat ng kanilang kabaliwan. Binalaan siya ni May Lucky na may masamang mangyayari sa kanya, at hindi nagtagal ay pinatay ang miyembro gamit ang itim na mahika at pinaubo ng dugo bago siya mamatay ng karumal-dumal. Habang nagaganap ang misyon ng paghiganti ni Win ay binisita niya ang isang lalaki na nagbebenta ng mga antigo. Binalaan siya ng lalaki na huwag lumapit kung hindi siya ay babarilin, ngunit hindi ito pinansin ni Win at agad na pinagsasapak ang lalaki. Doon ay nakuha ni Win ang bagong impormasyon tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, at lumabas na ang lalaki ay bahagi ng isang kumpanya na nagbebenta ng mahika at mga sumpang bagay na may kaugnayan sa kulto ni Mi. Binigyan si Win ng lalaki ng katalogo ng mga benta upang suriin kung nandoon ang amulet ng kanyang ama. Ngunit habang tinitingnan ni Win ang katalogo ay binaril siya ng lalaki ng maraming beses. Nagulat ang lalaki nang makita si Win na tumayo na parang walang nangyari sa kanya. Pinahirapan niya ang lalaki upang sabihin kung sino ang pumatay sa kanyang ama, ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay bigla itong namilipit sa sakit at agad namatay. Pagkatapos ay pinuntahan ni Win si Nao at nagtanong tungkol sa kanyang pagiging kasapi sa kulto. Sinabi ni Win ang panganib ng kulto para sa babae, at nag-aalala lamang siya sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi nakinig si Nao. Habang nag-iimbestiga si Lieutenant Ton, Inspector Chan,
at isa pang pulis sa misteryosong pagkamatay ng biktima, ay napag-alaman mula sa resulta ng autopsy na mayroon itong internal injuries at amoy bulok ang lahat ng kanyang mga organ. Nagduda si Lieutenant Ton na ang dahilan ng kamatayan na ito ay dahil sa lason, ngunit sa kabaliktaran naman ang iba pang opisyal ay nag-iisip na ang pagpatay ay dulot ng isang pangkukulam. Naging interesado si Lieutenant Ton sa diskusyon na ito, ngunit hindi si Inspector Chan, kaya't hindi na itinuloy ang diskusyon. Makikita sa mukha ni Inspector Chan na tila may itinatago itong lihim. Sinikap ni Lieutenant Ton na maghanap ng iba pang impormasyon tungkol sa pangkukulam at sa misteryosong necromancer sa aklatan. Samantala si Win at ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap tungkol sa isang misteryosong gusali kung saan tinatago ang mga antigo at amulets ng kulto. Sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan na ang mga amulet ay dinadala sa Indonesia dahil maraming tao ang interesado sa kapangyarihan. Kinagabihan ay minanmana ni Win at ng kanyang kaibigan ang gusali, ngunit laking gulat nila dahil may mga gwardya palang nagbabantay para sa nalalapit na shipping ng mga antigo. Pumasok si Win sa gusali upang alamin ang nasa loob, ngunit sa kasamaang palad ay biglang nagring ang kanyang cellphone dahil tinawagan siya ng kanyang kaibigan na nagbabantay sa labas para lamang ipaalala sa kanya na ilagay sa vibrate mode ang kanyang cellphone. Swerte na hindi nahuli si Win at nakapasok siya matapos patayin ang mga bantay. Pagkatapos maghanap ay nakakita si Win ng malakas na ebidensya tungkol sa iligal na negosyo ng amulet, kaya't sinunog niya ang lugar upang wasakin ito. Pinigilan siya ng tauhan ni May na may sapat na lakas upang talunin si Win. Naglaban sila at nag-atake ng matindi sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nang halos matalo na ay biglang nagpalabas ng kanyang kasama ang lalaki na isang halamang halimaw, ngunit hindi natatakot si Win dahil mayroon din siya nito. Nagpalabas siya ng isang tigre at naging madali kay Win upang talunin ang lalaki. Nakarating kay Got ang balita tungkol sa nasunog na warehouse at sobrang nagulat ito sa kondisyon ng kanyang warehouse, kaya't kaagad niyang tinawagan si Mi upang sabihin ang nangyari. Matapos sunugin ang warehouse ay tinawagan niya si Nao upang sabihin na ang kulto ay sangkot din sa pag-export ng droga. Nag-alala si Win at hinihikayat niya si Nao na lumayo sa kanila. Bumisita si Mi at Got sa kanilang tauhan na nakaligtas sa nasunog na warehouse. Sinubukan ni May na patatagin ang loob ng lalaki, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis ay biglang nakaranas ng sakit ang lalaki at may mga insektong lumabas sa kanyang laway dahilan upang ito'y mamatay. Sa kabilang dako si Win at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa isang club upang kalimutan ang kanilang mga problema. Naglaro sila ng poker at nag-enjoy sa gabi. Habang sinusundan ni Win ang social media ng kanyang dating kasintahan, ay bigla silang pinagbabaril. Nakaligtas si Win ng walang sugat, ngunit sa kasamaang palad ang kanyang kaibigan na simpleng tao lamang ay hindi nakaligtas at agad na namatay. Pagkatapos ay isang gang ang sumugod upang atakihin si Win, ngunit walang kahirap-hirap ay nagawang tapusin ni Win ang lahat ng mga ito. Naramdaman ni Win ang malalim na kalungkutan pagkatapos mawalan ng isa pang mahalagang tao sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang kahihiyan dahil sa kabila ng pagiging malakas niya ay hindi pa rin niya nagawang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Samantala sina Inspector Chan, Lieutenant Tun at iba pang opisyal ay nagpapatuloy sa pagsasagawa ng autopsy sa bangkay ng tauhan ni Mi. Nilinlang ni Got ang kwento sa pulisya na si Win ang pangunahing salarin. Buti na lamang at hindi agad naniniwala si Lieutenant Ton at nag-iisip na dapat mayroong matibay na ebidensya bago tukuyin ang salarin ng direkta. Hindi pa rin sumuko si Got at hiniling nito sa hepe ng pulisya na malutas ang kaso at humiling din sa pulisya na bantayan ang taunang tea party ni May na gaganapin sa weekend. Ang tea party ni May ay nangyari nga sa pangangasiwa ng pulisya at ipinromote ni May at ng kanyang assistant ang mga anting-anting na naging bestsellers. Hindi nagtagal ay dumating si Win sa kasiyahang iyon at gumamit ng spell na nagpahinto sa oras upang pigilan ang lahat, ngunit biglaang nakawala si May mula sa tanikala ng spell na ito. Nang akusahan ni Win si May bilang pumatay sa kanyang ama at ang amulet na nasa kanya ay galing sa kanyang ama, ay sinabi ni May na nakuha niya ang amulet dahil sa isang deal na mayroon siya sa kanyang ama at nagbayad siya ng 10 bilyon. Sinabi ni May na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng ama ni Win. Hindi nagtagal ay dumating ang tulong mula kay Got at pinabagsak nito ang spell ni Win. Nakita ng pulisya ang presensya ni Win ng malinaw at nais siyang hulihin. Itinuring na isang manlalaban sa pulisya si Win dahil sa kanyang pagtakas hanggang sa mahuli siya ni Inspector Chan. Napalaya ni Win ang kanyang sarili at pinaralisa si Inspector Chan. Bilang isang matapang na pulis ay hindi madaling sumuko si Inspector Chan at patuloy niyang hinabol si Win hanggang sa makarating sa isang madilim na eskinita.
Doon ay isang trahedya ang naganap kay Inspector Chan matapos ang putukan. Sinundan ni Lieutenant Ton at ng iba pang opisyal ang tunog at nakita si Inspector Chan na nakaupo sa lupa at tila sinasaniban. Misteryosong lalong lumala ang kalagayan ni Inspector Chan at sa kanyang huling hininga ay ibinahagi niya ang isang sikreto kay Lieutenant Ton. Pagkatapos niyang ibahagi ang sikreto, ay hindi na nailigtas pa ang buhay ni Inspector Chan. Isinagawa ni Lieutenant Ton ang huling habilin ni Inspector Chan sa pamamagitan ng paghahanap ng isang file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa legendary necromancer na kanilang pinag-usapan noon. Isang lalaki na bahagi rin ng mga pulis na si Detective E.T. ay kapatid ni Inspector Chan. Nahanap ni Lieutenant Ton si E.T. sa kulungan ng mga taong may kakayahang mangkulam. Lumutang ang malakas na presensya ng isang taong may malakas na kapangyarihan. Sa kanyang kakayahang necromancy, ay nakalaya si E.T. at nagsimulang maghiganti para sa kamatayan ng kanyang kapatid na si Inspector Chan. Samantala ay hinahanap si Win ng buong puwersa ng pulisya habang siya ay tumatakas. Sa estasyon ng tren ay muli niyang nakaharap ang mga ipinadala ni Mi, ngunit walang kahit anong takot ay lumaban si Win. Sa kasamaang palad, dahil marami ang kalaban, ay nahirapan si Win kaya't inilabas niya ang kanyang tunay na lakas. At dahil dito ay nagtagumpay siyang tapusin ang lahat ng mga kalaban sa maiksing oras lamang. Matapos harapin ang mga kalaban ay biglang may dumating na isa pang kalaban at tinitigan si Win na may panghahamon. Ito ay si E.T., ang shaman na pulis na kilala bilang ang legendary necromancer. Sa ilaw ng kanyang mga mata, ay kayang-kayang maglabas ni E.T. ng napakalakas na dark energy, ngunit hindi natakot si Win. Sa gitna ng kanilang laban, ay lalong tumindi ang kanilang atake, habang binabato nila ng mga spell ang isa't isa. Nang maunawaan ni Win na hindi epektibo ang mga mahika kay E.T. ay binago niya ang kanyang diskarte sa mga pisikal na pag-atake. Ngunit halos walang kabuluhan ang lahat ng kanyang suntok dahil kayang basahin ni E.T. ang bawat atake na dumadating. Nagtagumpay si E.T. na pahinain si Win kaya't hindi ito makagalaw. Sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan sa retrocognition ay natuklasan ni E.T. kung ano talaga ang nangyari kay Inspector Chan, at nang malaman niya na hindi si Win ang pumatay sa kanyang kapatid ay bigla itong umalis at iniwan si Win. Naghanda si Mi para matulog at tila mayroon rin itong malakas na mahika na makikita sa mga tattoo sa kanyang katawang katulad ng kay Win. Bago siya matulog ay may naramdaman siyang hindi tama. At nang makita niya na huminto ang orasan sa kanyang tabi, ay napagtanto niya ang pagdating ni E.T. Iniisip ni E.T. na si Mi ang pumatay sa kanyang kapatid kaya binigyan niya ng babala si Mi sa pamamagitan ng pagpapalabas ng dugo. Samantala si Now at Got ay magkasama sa isang hotel, at nang sila ay palabas ng kanilang kwarto ay nahuli sila ni Win. Nalungkot si Win at nagpasya na lumayo, ngunit sa kanyang pag-alis, ay hinadlangan siya ng mga kalaban. Nang iniisip niyang nakatakas na siya ay isang atake mula kay Got ang sumalubong sa kanya. Nais patayin ni Got si Win kaya kailangan nitong ipagtanggol ang sarili. Doon ay malalaman na si Got ang pumatay sa ama ni Win. Nakakuha si Got ng sunod-sunod na atake kay Win ngunit dahil sa lakas ni Got ay naging mahirap para kay Win na manalo. Nagawa niyang sirain ang kamay ni Win ngunit gamit ang kanyang madilim na mahika ay bumalik sa normal ang kamay ni Win. Pagkatapos siya ay naglunsad ng isa pang atake upang ibagsak si Got, ngunit hindi ito epektibo dahil mayroong kamanghamanghang pisikal na karunungan si Got kaya't madali lamang na iniwan si Win na sugatan. Narealize ni Win na ang kanyang lakas ay hindi pa rin sapat kaya't ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tulungan siya, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay mayroon din itong si Got dahilan upang matalo si Win. Nakatakas si Win ngunit ang kanyang katawan ay lubhang napinsala at bali ang kanyang kamay buti na lamang at dumating si E.T. at ginamot siya nito. Samantala si Mi ay nagpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Got at tila hindi pa nito alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Got. Subalit siya ay patuloy na nag-iisip ng positibo sa pamamagitan ng pagplano ng seremonyang panalangin na humihingi ng proteksyon para kay Got. Naiuwi si Win ng kanyang kaibigan sa kanilang bahay, ngunit naroon si Lieutenant Ton na naghihintay sa kanila. Doon ay natagpuan ni Lieutenant Ton ang maraming amulet at mga spells ng madilim na mahika. Matapos makakita ng mga ito ay nagsimulang maniwala siya sa mga shamanic na gawain. Samantala si Win ay nakalubog sa isang halamang gamot upang ibalik ang kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang kaibigan ni Win na may impormasyon na magkakaroon ng isa pang party si Mi at ito ang tamang pagkakataon kung nais ni Win na umatake. Binalaan siya ni Lieutenant Ton na maaaring maging mapanganib ito sapagkat maaaring makulong siya kung guguluhin ang nasabing party. Kaagad namang umalis si Win kasama ng kanyang kaibigan, ngunit habang sila ay papalabas, ay inatake sila ng halimaw at pinatay ang kanyang mga kaibigan.
Si Win na minsan nang nawalan ng mga taong mahalaga sa kanya, ay patuloy na nagtitrain upang maging malakas. Samantala si E.T., God at Lieutenant Ton ay naghahanda rin sa kanilang sariling paraan. Lumalabas na ang party na tinutukoy ay isang seremonya ng pagpapalakas ng kapangyarihan, at lahat ng mga opisyal ng kulto ay naroon kabilang si Mi, Now at God. Ang unang atake ay sinimulan ni E.T. sa pamamagitan ng pagpapatigil ng oras, ngunit nagawang makalaya ni God at Mi nang walang kahirap-hirap. Ang ikalawang atake ay isinagawa ni Win na direktang tumatama kay Mi, habang binuhay naman ni God ang mga patay na umatake sa lahat. Natakot si May nang makita si E.T., at sa oras na yun ay lumabas na rin si Win. Agad na nagpalabas ng mga taong namatay at inatake nito ang lahat ng mga naroroon kabilang ang mga miyembro ng kulto. Nabigla si May sa ginawang ito ni God at dito ay malalaman ang tunay na motibo ni God. Si God ay anak ng dating leader ng kulto na pinalitan ni May at nais nitong maghiganti dahil nasira ang kanilang pamilya dahil sa pagsali ni May sa kulto. Dahil sa pagnanais ni May na maging leader ng kulto ay nabuo ang pagnanais ni God na lumakas at kunin ang kapangyarihan ni Mi. Nang mapasa kamay ito ni God ay lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan at tuluyang nang pinatay si Mi. Nagtulungan si Win at E.T. at nagawa nilang pigilan ang pag-atake nito. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni E.T. ay nakita niyang si God rin ang pumatay sa kanyang kapatid na si Inspector Chan. Habang nangyayari ito ay sinusubukan na palangkunin ni God ang kapangyarihan ni E.T. dahilan upang manghina ito. Buti na lamang at naroroon si Win, kaya't napigilan niya ang binabalak ni God. Hindi namatay si E.T. ngunit nagawang kunin ni God ang amulet nito dahilan upang sumugod ng hindi nag-iisip si Win. Ginamit ni E.T. ang kanyang kapangyarihang mga insekto, ngunit dito ay tuluyan nang nagkaroon ng pagkakataon si God na kunin ang kapangyarihan ni E.T. Pinalabas rin ni God ang kanyang Golden Bull, habang Wooden Cat naman ang sinamon ni Win. Matapos talunin ang Golden Bull ay muling nagsanib puwersa si Win at E.T. upang wasakin ang Dark Magic ni God. Subalit inatake ni God si Win at sinakal siya nito ng malakas. Bago pa tuluyang mamatay si Win ay dumating si Toon at binaril nito si God. Gumanti si God at itinulak nito si Toon sa pader ng kuweba dahilan upang mawalan ito ng malay. Dahil sa mga natanggap na atake mula kay God ay tila nawawalan na ng lakas ang kanyang katawan. Binihag rin ni God si Now upang makontrol niya si Win. Nakiusap si Win na huwag idamay si Now na noon ay nagmamakaawa na kay Win upang tulungan siya. Dahil hindi pa rin sumusuko si Win ay pinakita ni God kung paano niya patayin si Now. Dala ng galit ay itinuon ni Win ang kanyang natitirang lakas upang sa muli ay atakihin si God. Sa kasamaang palad ay hindi tumalab kay God ang kanyang atake, kaya't nang gumanti si God ay lalo pang nanghina si Win. Samantala ay nakuha ni E.T. ang isa pang amulet habang abala si God sa kanyang orasyon upang makuha ang kapangyarihan ni Win. Sa oras na iyon ay dumating na ang mga pulis, kaya't hindi na ituloy ni God ang kanyang plano at nagmadali itong umalis. Tumakas rin si E.T. upang maiwasan nitong makulong muli. Naiwang walang malay si Win kaya't ngayon ay siya ang pangunahing suspect sa nangyaring kaguluhan. Ikinulong rin si Win sa lugar para sa mga taong gumagamit ng black magic kagaya ng pinagkulungan kay E.T. Sa kabilang dako ay pinagpatuloy ni God ang kulto at naghasik ng takot sa mga miyembro ang taglay nitong kapangyarihan. Dahil sa lakas ni God ay kaya na rin itong patayin ang mga kumakalaban sa kanya kahit sa telebisyon lamang niya nakikita ang tao. Samantala si E.T. pala ay palihim na ibinigay kay Han ang amulet upang maipasa ito kay Win. Pumasok si Han sa kulungan at doon ay palihim niyang binigay kay Win ang amulet. Nang makaalis na si Han ay nagsimulang pumasok sa katawan ni Win ang panibagong kapangyarihan. Labis na hirap ang pinagdaanan ni Win, ngunit nagresulta ito sa mas malakas niyang pangangatawan. Naging madali na kay Win ang tumakas sa bilangguan, at agad niyang hinanap si God upang malaman na kung sino ang pinakamalakas na shaman. Subalit may itinago palang panlaban si God kay Win at ito ay ang pugot na ulo ni Now. Dahil dito ay mas nag-alab ang pagnanais ni Win upang talunin si God at tuldukan ang kasamaan nito. Sinubukang pahinain ni God si Win sa pamamagitan ng paglagay ng dugo ng aso sa kanyang katawan na dahilan upang madali siyang tamaan. Sa kabila ng naghihinang katawan, ay hindi pa rin binitawan ni Win ang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang minamahal. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake kung saan ay nagawa niyang paatrasin si God hanggang sa masaksak niya ito ng basag na bote. Muling sinubukan ni God na kunin ang kapangyarihan ni Win ngunit sa oras na iyon ay hindi na niya kayang gawin dahil sa amulet na mula kay E.T.
Lalong nilakasan ni Win ang pagtulak sa basag na bote, kaya't naramdaman na ni Got ang paghina ng kanyang katawan. Upang tapusin ang laban ay pinasok ni Win ang kanyang magic doll sa bunganga ni Got dahilan upang lumubo ang katawan nito at maging isang halaman. Sa kabilang dako ay inimbestigahan ng mga pulis ang pagkakatakas ni Win, ngunit ikinagulat nila nang makitang naroroon si Win na tila walang nangyari.